Okay, good day guys. No, ito may chichik na naman tayo na washing Electrolux. Yan ang problema niya guys. Oh. Kahit nakabunot na, tuloy-tuloy pa rin yung karga ng tubig pag nakabukas yung gripo. Kaya habang nagwa-wash ito, kahit nagwash na, narating niya na yung pinaka-level niya, hindi natigil yung tubig, tuloy-tuloy pa rin. Tapos habang nag-i-spin, tumutulot pa rin yung tubig. Kaya gagawin natin guys, buksan natin yung top cover ito, tapos dito sa ilalim yung cover ng mga parts dito sa mga sensor, buksan natin to para nandito din kasi yung pinaka inlet valve nya. Tingnan natin kung kaya pa nating malinis, i-repair natin kung kaya pa linisin. May mga screw lang yan dyan guys, pantanggalin nyo lang lahat. DIY sana ng customer to guys, kaso lang hindi niya maangat yung top cover na to na pag ganito na style. Pag iangat yun guys, dapat luwagan nyo yung mga wire sa ilalim, yung wire papunta sa ilalim, pati yung hose ng water level sensor para hindi mahatak. Ito yung pinaka inlet valve nya guys, oh, yung para sa tubig niya talaga. Yung isa na yan para yan sa rinse tsaka downy. Tanggalin natin guys, may lock lang yung pinaka hose nya guys, oh. Kailangan matanggal lang yan. Gamitan nyo lang ng long nose or pliers para matanggal yung pinaka-lock nya na ipit lang naman. Kasi itong hose na to, kailangan matanggal to para matanggal natin yung pinaka inlet valve nya. So hindi po pala nakasubscribe sa YouTube channel natin guys, subscribe nyo ako guys para magka-idea kayo sa mga washing na kung yung washing nyo may sira, tapos may video kami na tulad sa upload namin, tapos magkaroon kayo ng idea. Kung kaya, pwede ma-DIY. Yan guys, natanggalan natin. Yan, hinipan natin, no. Lahat tumatagos na talaga, maghipan. Ginawa natin yan guys, binuksan natin, 4 lang na screw. Nag-blurred lang yung video natin guys. Yan, natanggal natin. Tapos yung pinakakuan dito guys, bakal yan, tanggalin na natin yan, no. Tapos yung spring dito sa loob guys, medyo unatin lang natin para wag na masyadong unat na unat guys. Ito lang, kasi pag maunat na unat, pag sobrang tigas din, di rin kaya higupin kasi magnet yung nagdadala dyan. Yan, nilinis natin guys. Yung rubber na yan guys, yun yung lilinisin talaga guys. Ito yung rubber na to guys, oh. Yan. Ito talaga yung malinis. Yan. Brushin natin muna para makita natin kung, kasi may butas yan dyan na dalawa guys. Pag magbarado yung isa dyan o yung dalawa na yan, wala talaga, hindi niya maitulak guys pabalik kasi hindi makakalabas yung hangin.
Kaya kumuha kayo guys ng mga maliit lang na panungkit, karayom or mga hibla ng wire guys. Dapat yung butas na yan, lusot yan. Dalawa yan guys, sa gitna at saka sa gilid. Ano mga hibla na matigas pwede dyan. Yan, mga ganito, mga wire, hibla ng wire. Basta may tagos niyo yung dalawang butas na yun guys, goods na yan. Kasi yan yung dahilan kung bakit nagko-continuous ng karga. Kasi wala na, hindi makadaan yung hangin. Okay na, lusot-lusot na, dalawang lumusot na. Ay, balik na natin. Basta kung anong pagkalas nyo guys, yan ang din pagbalik nyo. Balik natin yung mga screw. Yan, hinipan natin, okay na. Wala na siyang lock, wala na siyang hangin palabas. Hindi na singaw. Tapos yung hose niya guys, ilagay natin dyan, isalpak natin sa inlet, tapos buksan natin. Ayan guys, wala na. Hindi na natulo. Ibalik na natin. Yan guys, tinisting namin sa wash na. Kakarga na ng tubig yan. Yan o, nagkarga na siya. Hindi lang pwede buksan kasi nag-error. Yan, nag-wash na yan guys. Tumigil na yung tubig. Okay, maraming salamat.